First time ko lang makita ang asawa ng uncle ko, bunsong kapatid ng mami ko. Si Tita Lotus ay nagka-crush ako agad sa kanya. Si uncle, oil ring engineer at nakadestino sa Middle East. Charming kasi ang beauty ni tita, lalong gumaganda habang pinagmamasdan mo. 8 years na silang kasal ni uncle, subalit hindi pa rin nabibiyayaan ng anak. Una, taunan kong magbakasyon si uncle at kahit sa family status niya ay ayaw niyang dalhin si tita sa Middle East dahil madalas siyang nakadestino sa mga project site nila. Si tita, 32 years old, maputi, 5'6" ang taas, medyo built, katamtama ng pangangatawan, hindi payat, at hindi rin mataba. In short, maganda ang hubog ng katawan. Sa vital statistic niyang 38, 27, 38, nakakapigil hininga kapag naka-t-shirt si tita. Kitang-kita mo kasi ang magandang hubog ng kanyang matayog na iniingatan. Fashion designer si tita ng ilang sikat na courtier na pinapanatili siyang maganda. Ako naman ay si Cyrus, anak ng isang Cubano at kakagraduate ng high school. Scholar sa paglalaro ng basketball sa aming school. May taas na 6'1" at pinalad na mapiling makapaglaro sa basketball team ng isang kilalang universidad sa Manila sa darating na pasukan. Sa wakas, makikita ko muli si tita. After 6 years, sinamahan ako ni mami sa bahay ni tita para mangasera dahil isang sakay lang ang jeep. Ang layo ng bahay nila sa school ko. Malugod kaming tinanggap ni tita. Nakakasama namin ang alalay niya at pamangkin na nag-aaral sa private elementary school. Hinabilan ako ni mami sa kanya. Pinaayos kagad ni tita ang kwarto sa itaas na tutulugan ko. Kalapit ng kwarto nilang magtiya, pagitan ang comfort room. Matapos ang masinsinang usapan, ay nagpaalam na si mami. Niyaya ko ni tita ihatid sa magiging kwarto ko. Nauuna siyang lumakad, papanik sa hagdan tungo sa itaas. Nasa likuran ako. Kakaiba ang nararamdaman kong pagnanasa. Nakashort ng itim si tita. Litaw na litaw ang kanyang kagandahan at kaputian. Ang hubog ng mahahaba niyang legs. Hinawakan niya ako sa braso. Binuksan ang pinto ng kwarto at pinatuloy ako. Andun pa ang alalay. Nakakatapos lamang mag-ayos ng kama. May ceiling fan, desk fan, TV, study table, at malaking wall cabinet. Darating mamaya ang laptop ni baby. Padala ng ama niya, nakasama ng uncle mo sa trabaho. Kaya, ililipat ko dito yung computer sa kwarto niya. Linisin mo na lang o i-reformat. Marunong ka ba nun? Tanong ni tita. Opo tita, salamat po. Natuto akong ng computer kasi nag-aaral ako ng basic programming at nag-part-time job ako sa computer section sa school. Salamat po tita. Ang tugon ko at nahawakan ko ang kanyang mga kamay at bagyang nahagkan sa labis na katuan. Cyrus, huwag ka nang mahiya. Ariing para kang nasa sarili mong bahay. Isipin mo, nung maliit ka pa lang at sumasagay na maligo sa amin ni baby. Ganon ka palang kalaki. Itinapat niya papalapit sa tiyan ang kamay para ipakita ang taas ko. At ganito lang pala yun. Mahigit sa kalahating dangkal. Sabay bulalas kami ng tawanan. Hindi na po ngayon tita. Ganito na. Sabay taas ng braso ko para ipahiwatig na malaki na ang ipinagbago ko. Nanlaki ang mga mata ni tita. Kung nagugutom ka,
May makakain sa fridge o kung gusto mong bumili, doon sa banda dyan, ang tindahan. Alam mo na ang banyo sa kabilang kwarto mo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin at huwag kang mahihiya. Tumango ako at opo ang naisagot ko. O siya, sa baba lang ako ha. Inihatid ko ng tingin si tita at sa banyo nagtuloy. Nararamdaman ko, dahan-dahang nagiinit ang aking katawan. Dinig sa kwarto ko ang pag-flash ng CR. Pati tuloy ako ay naiihi. Pumasok ako ng banyo. Medyo may kasikipan pero malinis. Malapit sa pader na dingding ni tita ang shower. At sa hindi kalayuan, natatakpan lang ng plastic curtain ang paghihiwalay ng isang modernong toilet sa may sariling maliit na movable shower para makapaghugas ang babae at makatapat. Mga 4-5 feet ang layo sa dingding ko. May kalumaan ang pintura ng pader. Matapos umihi, ay bumalik na ako sa kwarto ko. Minasdan ko buhat sa bintana ang kapaligiran. Ngunit, hindi mawaglit sa isipan ko ang pagkapwesto ng toilet bowl na nai-imagine ko si tita na umiihi o nag-shower. Ang likot talaga ng imagination ko para kay tita. Nasabi ko na lamang sa aking sarili, bakit hindi? Dapat po planuhan. Isang araw, naiwan ako mag-isa sa bahay. Si tita may meeting sa labas at si baby ay pumasok. Inaabangan ng alalay ang kanilang uwian. Pugso ng aking pagnanasa. Pumasok ako sa CR. Dala ang ruler. Sinukat ko ang taas ng toilet bowl sa sahig. Sinipat mabuti ang pagitan ng pader ng aming kwarto. Minasdan ang magaspang na pader at pintura. Matapos ang masusi at maingat na pagsusukat, siniguradong tama ang butas sa pader sa ilalim ng lalababo na nasa dingding ng aking kwarto. Binarena ang pader at maingat na inayos para hindi mahalata ang butas na tagos sa kwarto ko. Pinagpawisan at nahirapan ako sa aking ginawa at sulit naman kahit pagsilip ko sa butas mula sa aking kwarto. Eksakto ang view. Kuwang-kuha ang sentro at layo ng toilet bowl. Isa lang ang kulang. Ang masilipan ko si tita. Nakatulog ako. Nagising sa doorbell. Mag-aalas 11 ng umaga. Dumating na si tita. Dali-dali kong binuksan ang gate at hinalikan si tita sa pisngi. Halik walang mali siya. Ang bango niya. Tita, ang bango-bango mo naman. Isa pa nga. Hinalikan kong muli si tita. Mula sa pisngi, pababa sa leeg. Kunwari, ay nanigas ako sa sobrang kabanguhan niya. Pilyo ka pala. Natatawang sabi niya. Pasensya na po, naaakit lang. Ang sagot ko, o siya, magpapalit na ako ng damit at na makapagluto na. Tinungo na ni tita ang hagdan, papanik sa itaas. Nagpahuli ako saglit at saka dahan-dahang sumunod, papasok sa aking kwarto. Nang nagsisimula ng mag-init ang aking katawan, sabik na masilipan si tita. Inilak ko ang pinto at naupo sa tapat ng butas. Naghihintay. Maya-maya pa ay narinig ko na bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Ayan na, parating na si tita. Pumasok na sa CR. Naka-short ng kulay puti. May kausap sa cellphone. Marahil, ihi na. Kung kaya't walang sabi-sabi ng umupo ito sa toilet bowl at umihi. Kitang-kita ko ng malapitan si tita. Nakahantad sa akin ngayon ang kanyang kayamanang iniingatan. Patuloy lang siya sa pakikipag-usap sa cellphone habang ako naman ay nagpapasaya sa aking sarili.
Ilang sandali pa, mararating ko na ang rurok ng kasiyahan nang pinatay ni tita ang cellphone niya at tapos na pala tong umihi. Habang pinapanood ko si tita, narating ko rin ang rurok ng kasiyahan at maraan kong inayos ang aking sarili at bumaba na. Maya-maya pa ay kasunod ko na rin si tita. Naka-miniskirt na, parang napagod at nanlalambot. Tita, masama bang pakiramdam mo? Tanong ko sa kanya. Hindi, medyo napagod lang at inaantok ako. Pagkainom ko kanina ng vitamin, sleeping pills yata yung nainom ko. Ang tugon niya, bibiruin ko sana. Saan po kayo napagod? Sa pagpapasaya din po ba? Napangiti na lang ako. Magpalipas muna kayo ng antok. Huwag niyong pigilan. Tumayo ako at inalalayan ko si tita. Pumanik sa hagdan. Sa pangihina ni tita, bahagya siyang natapilok. Mabuti na lang at naalalayan ko siya. Kaya tuluyan ko siyang pinangko patungo sa room niya. Okay pala ang pagkarga mo, sabi niya. Sabay yakap sa akin. Naramdaman ko ang paglapat ng katawan ni tita sa akin. Iba na naman ang aking nararamdaman. Marahan ko siyang inihiga sa kama. Hinagkan muli ang leeg niya. Ang bango mo talaga tita, ang sabi ko sa kanya. Kumiti lang bilang pagganti sa akin. Tulog ka muna tita. Bubuksan ko ang aircon. Gusto mo? Masahe ko ang legs mo at paa. Ay, sige nga. Salamat. Gusto ko yan. Andyan yung oil. Sagot niya. Pumikit na siya at kinuha ko ang oil. Naupo ako paharap sa kanya. Sa bandang paanan. Nilagyan ko ng oil ang palad ko at dahan-dahan kong inihaplos sa paa niyang natapilok na hindi naman namamaga. Itinaas ko ang kaliwa niyang binti at dumahusdos sa skirt niya. Si tita, walang suot na panbabang panloob. Lalong nabulabog ang pagnanasa kong kanina ko pa tinitimpi. Lumakas ang kaba ng puso ko. Naglalaway na ako. Marahan kong hinaplos ang paa niya. Pataas pababa sa binti ni tita. Lumalim ang kanyang hininga. Sinubukan kong itaas ang pagmasahe sa kalahating hita niya. Hindi siya nagigising. Sinadya kong itulak na pataas ang skirt ni tita na lalong nahantad ang mapuputi at makinis na iniingatan niya. Wala pa akong karanasan sa kamunduhan. Puro pagpapasaya lamang sa sarili ang aking ginagawa. Ngayon, nasa harapan ko na ang babaeng pinapantasya ko. Malalim na ang tulog ni tita. Marahil, epekto ng pills na ininom niya. Kung kaya't nagawa ko ang gusto kong gawin sa kanya. Nagsawa ko sa pagtingin, paghalik, at pagpapasaya sa kanya. Hanggang magising to, akala ko ay magagalit siya. Pero hindi. Nasiyahan pa siya sa aking ginawa hanggang sa gusto ko nang maganap ang pag-iisa namin. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang aking ipinagmamayabang na kayamanan. Napaka-gifted mo namang bata ka. Alam mo na bang umangkin ng babae? Tanong ni tita sa akin. Alam niya siguro na inosente pa ako. Wala pang karanasan sa kamunduhan. Nakuha naman agad ni tita ang nais kong sabihin nang hindi ako sumagot sa kanyang mga tanong. O sige, akong bahala sa'yo. Ako ang magtuturo kung paano dapat gawin, sabi ni tita. Lahat ng sabihin niya ay aking sinunod, kung kaya't hindi ko malilimutan ang aking unang karanasan pagdating sa pag-angkin sa isang babae. Napakagaling magturo ni tita.
at sobrang nag-enjoy ako habang nilalasap namin ang napakasayang sandaling yun.